New Zealand All Blacks nagpalit at kumuha ng high caliber player pa para idagdag sa kanilang final lineup. Sino ito at gaano nga ba kagaling itong ipinalit nilang bago na si Keanu Rasmussen? So balitay, walang opisyal na dahilan kung bakit nagpalit. Pero posible kayang nagsisigurado laban sa Gilas? O posibleng nagkaroon ng takot sila matapos ang eksplosibong naging dalawang tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra sa mga pro team sa kanilang liga. So wag na nga nating patagalin pa, tara at atin ang talakayin yan. So nagpalit na nga ng tao o isang manlalaro ang New Zealand All Blacks kung saan inalis nila sa Final 12 itong si Mojave King at ipinasok itong high energy player at magaling tumapos gamit ang mga highlight dunks sa kabila ng pisikal na depensa na si Keanu Rasmussen. So kinumpirma nga yan ng All Blacks ang kanilang pagpapalit ng player batay sa kanilang IG post kung saan makikita na ito na mga players or updated players na nasa kanilang Final 12 na isasabak sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So batay sa nakalap nating impormasyon walang opisyal na dahilan na inilabas ang New Zealand All Blacks kung bakit pinalitan ni Keanu Rasmussen etong si Mojave King sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So may nabasa nga tayo na ang desisyon umano ay bahagi lamang ng mga roster updates ng coaching staff bago ang kanilang mga laban sa Auckland. So about dito sa ipinasok na player na si Keanu Rasmussen, sa mga hindi nga po nakakakilala sa laro nito, ito ay kilala bilang isang enerhetikong combo guard na may solidong tangkad, mabilis na kilos at makakayahan sa pag-shoot. Kilala siya sa kanyang high energy at malakas magdang sa kabila ng pisikal na depensa. Siya ay may maaasahang tira at magandang court vision na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-create ng puntos para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kakampi. Bilang bahagi ng kampanya ng New Zealand All Blacks, aktibo rin siya sa pagkuha ng mga rebound at pag-agaw ng bola para makabuo ng kagaya ng fast break na puntos. So yan nga ang ilan sa pagkakakilanlan sa estilo ng paglalaro niya para dun sa mga hindi familiar sa kanya. So explosive impact player talaga ito. So mukhang nagsisigurado sila lalo na siguro sa Gilas matapos nga nilang mabalitaan kung paano tinambakan ng Gilas ang kanilang mga professional team sa SAL sa NBL. So speaking of Gilas Pilipinas, alam nyo bang malaki ang naitulong ng dalawang naging exhibition or tune-up games ng Gilas Pilipinas dito sa New Zealand sa kanilang preparasyon? Nagsilbi itong mahalagang ensayo upang maitaas ang chemistry ng koponan at maperpekto ang kanilang mga sistema bago ang mga pambungad na laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. So kagandahan din sa nangyaring tune-up game, nagkaroon nito ng magandang epekto sa Gilas. Bukod sa pagpapalakas ng momentum, ang mga nasabing laro ay nagbigay daan kay coach team upang ipagkatiwala rin ang laro sa kanilang young core kung saan kitang nasasanay na ang mga ito. At nasubukan din dito yung iba't ibang kombinasyon ng mga manlalaro na siyang naging epektibo at naghatid sa magandang resulta ng panibagong kaalaman at taktika para sa ating national team.